Good morning po mga kaibigan. Another day, another chicken vlog. Isang pinagpalang araw po. At yan po ang kasabihang there's always a sunshine after the rain. Yan. Sikat na po ang araw. Hindi lang po natin alam kung ito po ay magtatagal dahil may panibagong bagyo na naman po, si Maymay, na sa napanood ko po ay maglalandfall sa north. Kaya hindi ko po natin alam kung maapektuhan tayo dito sa Southern Luzon. Pero in any case po ay maganda naman po ang panahon as of now. Yan. Bago po tayo magsimula sa ating video for today ay nais ko lang po magpasalamat sa ating mga subscribers, dun sa ating mga viewers na naglalaan ng oras kahit 5 seconds, 10 seconds, 30, 1 minute ng kanilang time para dumaan at manood dito sa ating channel. Malayo pa po tayo pero malayong malayo na po tayo dun sa sinimulan kong a year ago ata. Katuwaan lang. Dati po sana ay sisimulan ko na to nung ibang iba pa po ang style nitong ating kulungan, nitong ating mga native, nung may kubo pa po dyan kung saan po tayo nagsimula, Rhode Island. Kaso naisip ko po na aalis din naman po ako every now and then, mapuputo lang, kaya hindi ko na po tinuloy. Tapos nitong last year ata naisip ko na okay lang na kahit putol-putol, at least ma-share ko sa mga tao dito sa social media yung journey ko sa pag-alaga ng manok. At syempre maging memories, mapapanood ko po halimbawa pagtanda natin, mapapanood ko po yung mga ginawa ko nung kabataan, yung pinagmulan at pinagsimulan ko ng pag-aalaga ng manok, na nagsimula po tayo sa native sa Rhode Island. Ngayon po iba't iba na pong breed ang alaga natin, although meron pa rin po tayong mga native. Meron na po tayong BPR, meron na po tayong Brahma, may Silky, may IG Pulaco po tayo, nagkaroon po tayo ng Shamo. Yan, na dati po hindi ko iniisip na magkakaroon ako dahil ang gusto ko lang po dati talaga mag-alaga ng manok. Kontento na po ako dati sa mga Rhode Island, sa paitlogin. Yun po ako dati, nagtitinda ng mga itlog. Tapos ilang sisiw. Hanggang sa kusa na lang po dumating yung pagkakataon na nagkaroon po tayo ng chance na magkaroon ng Brahma. Na-out po natin yung ating mga Rhode Island hanggang sa nadagdagan po tayo ng Shamo, ng BPR, ng IG Pulaco, ng IG Traditional. Pakunti-kunti po. Hindi ko po yan sinama dati sa plano dahil sabi ko nga po kontento na ako sa dati sa meron ako. Pero yung kagustuhan ko po na magkaroon ng iba't ibang klaseng manok na napapanood ko lang dati sa mga video sa YouTube, sa mga vlogger sa Facebook, yan. At syempre yung konti-konti po natin kita, pinagsama-sama natin hanggang sa nakapag-produce po tayo ng mga ganyang klaseng manok na may halaga din naman po, at in the right time. Hindi naman po biglaan na isang patak ganun agad. Syempre nagtingin muna po tayo sa market, tapos nag-aral po tayo ng mga dapat at hindi dapat, kung naaangkop ba dito sa ating lugar para hindi po masayang yung ating oras, yung ating pera. At as of now naman masasabi ko na okay naman po, hindi naman po nasayang yung ating panahon at saka yung ating pera. Although meron pong nawala, meron din naman po tayong mga nabenta, meron din po tayong na walang alaga dahil namatay. Pero okay lang po, at least nakakapag-alaga po tayo ng angkop lang sa ating budget,
sa ating space sa panahon natin, dahil limited po yung ating panahon dahil may mga alaga pa rin po tayo mga aso. Syempre may iniintindi pa rin po tayo. At yun nga po, dahil sa ating mga ginagawa, simple lang po yung ating backyard. Halos tayo din lang po ang gumawa nito. Ito pong anong to, kami po ni tatay. Ito po, nung nagsimula ako, halos ako po lahat yan. Naghukay, nagsemento, nagtayo, nagbubong. Yan. Ito naman po, paggawa po natin yan. Dahil nung nasa ibang bansa po tayo, nagpagawa po tayo. Hindi po natin na supervise si tatay nandito. Hindi po tayo makagawa, kaya umusap na po tayo na magagawa. Ito naman po, si tatay ang gumawa. Yan. Tapos yung mga alaga po natin dito na meron tayo ngayon, yung iba, produce na natin doon sa ating mga old breeds na na-out na natin. Tulad nito, yan. Yung isa sa ating best produce up to date. At ito, yan. Ito yung isa, yan. Napakalaki. Sa 5 months, napakaganda. Yan. Tsaka po yan, itong ating mga alaga. Ito, si Dagul. 2 years na part na po yan ng ating farm. Tapos pinakamatanda natin, si Mocha. Na halos simulat sa pool. Naging part na po ng ating backyard. Yan. So ngayon po, ang magiging video natin ay yan, ito pa lang si Mimi. Nandito kanyang itlog. Baka mangingitlog na uli siya dahil nandun na po uli siya sa sulok. Ayan. Ito po yung kaninang umaga po ano po ako, reach out po ako doon sa binila natin ng ating IG Polaco na si Sir Jess from Carmen Davao. At tinanong ko po sa kanya kung okay lang po ba na paghiwalayin ko na tong ating stag at ating pulet na IG. Dahil sobrang tako po nung row, yung stag. Ang concern ko po is baka ma-underfeed itong ating dalawang hen dahil nakakain po niya lahat yung pagkain. Kaya nag-reach out ako sa kanya, tinanong ko okay lang naman daw dahil medyo malaki na sila. Dahil dati bata pa sila, maliit pa sila, tapos naked neck nga sila. Ang concern ko is baka lamigin sila, magkasipon. Although tinatakpan naman natin sila sa gabi. At saka nag-iingay po itong ating row. Tingnan niyo po, oh. Parang hinahanap niya yung dalawang hen dahil lumaki na sila magkakasama. Yan po. May bad news po tayo today dahil nakita ko po kaninang umaga, yun po, hindi po masyadong kita, siguro zoom natin yun po yung ating isang sisiw na native na matay po. Hindi ko po alam kung nalamigan siya or naipit siya ng nanay niya dahil umulan din po ata kagabi. Siguro hindi niya kinaya yung lamig or naipit. Ayan po, makikita nyo ang lakas ng hangin. Mahangin po, pero wala naman pong ulan. Maganda na po yun para sa ating mga alaga. Dahil halos ilang araw na pong dire-diretso ang ulan. Pinakapahinga po is 5-10 minutes tapos ulan na naman. Ito po si Napipay, pinakawalan po natin ngayon dahil maganda naman po ang panahon. Lagi po sila magkakasama. At na ano po, naka-recover na po sila totally. Ito pong ating isang row ay naglalagas pa rin po ang balahibo eh. Kaya hindi ko pa rin po maisama dito si Lulu. Ito po si Waka, yung ating show type na rare. Namatay po yung kanyang kasamahan dati. Kaya wala po tayong magagawa. Hintay po natin na tumubo yung kanyang balahibo. At ito naman po si Whitey. Yan. Si Whitey, yan makikita nyo. Siya po yung lumilimlim sa itlog ng ating second batch ng anak ni Yuna at ni Yuna. Magwa 1 week na po, almost 1 week, 29 siya nagsimula maglimlim, 8 days na. Yan. So iba po talagang kumilos pagka ating mga alaga, pagka hindi po umuulan.
makati po tayo, madali po magpatoka, magpainom, napakadali po, hindi po kailangan magkapote, putik, lagi nakakapit sa ating tsinelas. Yan po sina chiki-chiki. Punta ako ng ating roof. Hinihiwalay na po natin yung isa nating chiki-chiki. Kung mapapansin nyo, yun, ito po. Dahil parang nahuhuli siya, tama din siyang kumain, kaya hihiwalay na po natin siya permanently para makahabol siya. Or kung mayroon man po siyang iniindang sakit, hindi na po siya makahawa doon sa ating dalawa. At least makabuhay po tayo ng isang pair para meron po tayong future breeder. So yan po ang ating update for today. At inulit ko po, maraming salamat po doon sa naglalaan ng oras para bumisita sa ating channel. Malayo pa po tayo, pero malayo na po tayo doon sa pinagsimula natin. At sana po ay maging part, always being a part of my channel at my journey doon sa ating mga subscriber at sa mga napapadaan. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat at ingat po kayo.